Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Narito po tayo upang kung paano mag-aral po ng salita ng Diyos. Kasi nga sa nangyayari po ngayon sa ating panahon, iba't ibang uri na po ng pagsubok ang dinaranas po natin. At sa kabila po nga ngayon, naharap tayo sa isang malaking problema patungkol po dito sa pandemic o tinatawag na COVID-19. Kasi sa panahon niya, marami po ang namang problema kung paano ito mabibigyan po ng solusyon. At kung mapapansin po natin, halos ang buong mundo po ay dumaranas po itong pandemya ang ating kinakasandakan po ngayon. At sa kabila po niyan, kailangan po kung paano tayo ay matutong lumapit sa Diyos. Sa kabila po ng mga suliranin na nangyayari ngayon sa ating daigdig, isa lang po ang pag-asa natin. At yan po ay walang iba kundi, sabi nga rito sa Biblia, ang Diyos ang pag-asa natin. Sa bagay siya lang po lahat ang makakatulong kasi nga siya may gawa ng langit at lupa. At lahat ng mga nangyayari po rito sa mundo ay kaya kanyang bigyan ng kalutasan. Ang kailangan lang po ay matuto tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon. Dito po may babasahin po tayo. Dito sa Roma, nakalagay po rito. Sabi po rito, ang Diyos na nabibigay sa atin ng pag-asa ang magkakalabnawa sa inyong nakagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga po, ang Diyos mo po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa kabila po ng hinaharap nga po natin, wala po tayo ibang malalapitan kundi ang dapat po ang Panginoong Jesucristo. At kung papasahin po nga natin dito sa Roma, nakalagay nga po rito, siya ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan. Sabi po, lahat po suliranin po natin dito, siya ang Panginoon po ang magbibigay ng kagalakan sa bawat isa. At kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi nga, iniwan ng ating Panginoon, sabi nga, ang Banal na Espiritu upang tayo po pailalahanan sa lahat po ng ating mga ginagawa. Kaya napakalaga at tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sa kabila nga po ng hinaharap po natin, sabi po, wala po tayo ibang malalapitan kundi ang ating Diyos. Kasi nga siya po ang pag-asa natin lahat. At sabi nga po rito, mga pangunahing kaisipan tungkol sa pag-asa, kasama ito ng pananampalataya. Sabi po, kung tayo po umaasa sa Panginoon, dapat po tayo po nananampalataya sa anak ng Diyos. At ito po, matunghayan po natin, sabi nga po rito, kasama ito ng pananampalataya. Ito po ang nakalagay sa Hebreo 11:1. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay di na nakikita. Sabi nga po, kung tayo rin po may pananalig at nagtitiwala, mangyayari ang mga inaasahan natin. Kasi po kung papasinin po natin ang ating pong dinadaras po ngayon patungkol po sa COVID virus, ito po hindi po rin natin nakikita. Pero sabi nga po, marami po ang tinatamaan po nito. At ganoon din po yung pag-asa natin at paniniwala sa Panginoon, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos sa mga bagay na mangyayari na hindi natin nakikita. Kailangan po paniwalaan po natin na tayo po lahat ay may pag-asa kung tayo po nananatili sa Panginoong Jesucristo. Kailangan po pagtitiwala po. At ito po ang sabi sa una nga, kasama po yung pananampalataya. Ikalawa po, kasama ito ng tiwala. Sabi po, kailangan po may tiwala din po tayo. At mababasa po natin sa awit 33:20-21. Ang ating pag-asa nasa Panginoon, siya ang sanggalaan natin at katulong. Dahil lang sa Kanya kami natutuwa, sa Kanya ay nagtitiwala. Sabi nga po, nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Doon nga basa po natin sa awit. Una po sabi, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Ang ikalawa po, ito po ang nakalagay. Kasama po ito ng pangako. Sabi, kanina tayo dapat umasa. Una sa Diyos. Ito po ang nakalagay sa awit 42:11. Bakit ako nalulungkot? At bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuro ko muli, pupuring walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Sabi nga una po, dapat sa Diyos po tayo nagtitiwala. Wala po tayong ibang lalapitan sa kabila po na nangyayari po ngayon kung hindi po ang Diyos na lumikha po. Kasi nga po, siya po yung may kapangyarihan sa lahat na nangyayari sa mundo nito.
Kaya ang kailangan lang po, magtiwala po tayo sa Diyos. Tuloy po natin. Una nga, sabi nga, unang magtiwala tayo, umasa tayo sa Diyos. Ikalawa, magtiwala po din tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Ito naman po nakalagay sa Efeso chapter 1, 12-13. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalo'y kakandakila niya, ay may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos yung marinig ang salita ng katotohanan at ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Sabi nga po, marami po nung una po, umasa po sa ating Jesucristo sa kakandakila niya. Sabi nga rito sa 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sabi nga, kung papasinin po natin, dumating na po yung mabuting balita. Sabi nga po, ang ating Panginoon Kristo, nang isila nga po, siya po yung tagapagligtas natin. Sa kabila po ng ating mga pagkakasala, siya po, salib na tayo ng parusahan, siya yung tumupos po sa ating mga kasalanan upang tayo po magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Sabi nga, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Sabi po, tayo po lahat pala. Sabi nga, hindi po tayo na isilang, kabilang na po tayo doon sa mahinirang ng ating Panginoon Jesus, ng Panginoon Diyos. Na dapat po patuloy po, na sabi nga, yung pag-asa po natin nasa Panginoon lang. Kailangan patuloy tayo po ng pagtitiwala sa Panginoon. Yun po yung sabi ikalawa, kay Jesucristo. Tuloy po natin. Ang pag-asa sa buhay Kristiyano. Sabi po, dapat po bilang isang Kristiyano, tayo po makita po sa atin kung paano po tayo po nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga rito, walang pag-asa kung wala ang Diyos. Totoo naman po yun kasi kung hindi po tayo naniniwala sa Diyos, sabi nga, wala na po tayong pag-asa sa kabila ng mga suliranin nito. Basahin po natin sa Efeso chapter 2:12. Ito po yung nakalagay. Alalahanin nyo nung panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasali sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Sabi nga po, alalahanin daw po natin nung tayo panahon hiwalay kay Kristo, hindi tayo sa kabilang sa bayan ng Israel. Maliwanag po na sabi nga po, kung hindi po tayo nananalig sa anak ng Diyos, na si Jesucristo, hindi po tayo kabilang at walang pag-asa kung wala tayong Diyos. Kasi kailangan po, sabi nga po sa Gawa chapter 12, sa kanyang dakilang pangalan lamang, sa ilalim ng ang pagkakaligtas po natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya po napakaliwanag po na nakasulat doon sa Biblia, dito sa silong ng langit, sa kanyang pangalan lamang tayo maliligtas. At di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Sabi po, nung tayo po hindi kumikilala sa Diyos, sabi nga, wala po pala tayong pag-asa. Kaya po matibay po na nakasulat dito sa Biblia, wala talagang pag-asa kung wala ang Diyos. Salamat po at nananalig po tayo lahat. At tayo po naniniwala. Pinaniniwalan po natin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Kasi nakalagay nga po dun sa Galatians 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan Diyos at magagamit sa pagsalansak at pagtuturo sa matuwid na landas sa patungo sa buhay na maayos po. Kaya napakalaga na tayo po nagtitiwala sa Diyos. Tuloy po natin. Ito po ang sabi, ilagak ang ating pag-asa kay Jesus. Sabi po sa panahon nga po ngayon, sabi dito may babasa po tayo sa 1 Pedro 1:13. Kaya nga ihanda niyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuin niyo kapag nahayag na si Jesucristo. Yun po yung inaasahan natin. Sabi nga, pag nahayag na yung ating Panginoong Kristo, sabi nga rito, ihanda niyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuin niyo. Sabi nga, sa kabila nga po na nangyayari ngayon sa panahon po natin, ang kailangan po, maging kampante po tayo. Sabi nga, kung tayo po naniniwala sa Diyos at nagtitiwala, lahat po ng pagsubok na dinaranas po natin, ito po malalampasan po natin. Kailangan po patuloy lang yung pag-asa natin. Sabi nga, una po, umasa po tayo sa Diyos, ikalawa kay Jesucristo. At ikatlo po, doon sa Banal na Espiritu, na iniwan po sa atin upang magpaalala po patungkol sa kanyang mga salita.
Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin nyo kapag nahayag na si Jesucristo. Sabi nga po, kapag nahayag na po ang ating Panginoon, ibig sabihin, dumating na po yung kapangyarihan sa pamuli niyang pagbabalik. Ano po? Sabi po, marami tayong pagpapalang tatamuhin. Sabi nga, kabilang tayo doon sa pagsasabi niya sa kanyang karyan. Tuloy po natin. Ito po ang nakalagay po rito. Kailangan manalig tayo sa muling pagkabuhay. Dapat po maniwala po tayo na si Jesucristo po ay muli pong nabuhay. Kasi nga po, ibinigay niyo kanyang buhay at siya rin po may karapatang kumuha po nito. Ito po ay kusa niyang ibinigay sa Diyos. Ito po nakalagay sa 1 Pedro 1:3. Purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang habig niya sa atin, tayo sinila sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Sabi nga rito, kung tayo po naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay, sabi po rito, tayo sinila sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng si Kristo. Tayo po pala, kung naniniwala, sabi nga po, isinilang po tayo sa isang bagong buhay. At ang bagong buhay na yan ang nabigay sa atin ng malaking pag-asa. Kaya nga po, dapat po, tayo po, sa halip na punabayan po natin ang patungkol dito sa nangyayari nga ito, kailangan lang pong magtiwala tayo sa Diyos. At kung tayo po nananalig sa Panginoon Kristo, yan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Maliwanag po mga nakasulat po sa Biblia, at ito po ay mababasa po natin. Kailangan po, basahin lang po natin. Tuloy po natin. Gaano po ba katatag ang ating pag-asa sa ating Panginoon? Sabi po, ang ating pag-asa ay matatag. Basahin po natin sa Hebrew chapter 6:18-19. At hindi nagbabago ni nagsasinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatakbo sa kanyang nakalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Yun po yung nakalagay sa 18. Sabi po rito, hindi nagbabago ni nagsasinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Sabi nga, ang ating Panginoon Diyos, sabi nga, hindi siya sinungaling. Ganon din po ang Diyos. At ito ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatakbo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umasa sa mga pangako niya. Ang kailangan lang po, mananiwala po tayo kung paano po. Sabi nga, pag ang Diyos na nangako, gagawin po niyo ito. Wala pong pinangako ang Diyos na hindi niya po tinutupad. 19. Ang pag-asa nito siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito yung maabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Sabi po, ang pag-asa nito ay siyang matibay at matatag na angkla. Sabi po, ganun po katatag ang ating pag-asa sa ating Panginoon. May katatagan po. Kaya po, kung titingnan po natin, lahat po ng ating kailangan po, lahat po yan, mababasa po natin kung tayo po nagbabasa po ng Biblia. Tuloy po natin. At sabi po rito, kailangan ipagtanggol natin ang ating kaligtasan. Kasi marami po na kailangan talaga at tayo bilang isang mananampalataya, masigurado po natin na bilang isang kumilala sa ating Panginoon, kailangan ipagtanggol natin kung paano po yung kaligtasan natin. Ito po ang sabi sa 1 Pedro chapter 3, 15-16. Idambala niyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong laging magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. 16. Ngunit maging mahinahon at mapagpitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin niyong malinis ang inyong buti upang mapaya ang mga malipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Sabi nga po rito, kailangan pala, sabi nga, idambala po natin sa ating puso ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga po rito, humanda po tayo at lagi magpaliwanag sa sino man magtatanong tungkol sa ating malaking pag-asa. Kailangan po, may pagtanggol po natin kung paano po tayo talaga kumikilala sa Panginoon. At magagawa lang po natin niya kung tayo po patuloy na nagbabasa ng Biblia. Kasi kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia, sigurado po hindi tayo makakasagot kapag may nagtanong po sa atin. 16. Ngunit ito po ang sabi sa 16. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Ang kailangan po, maging mahinahon po ang isang Kristiyano. Kailangan po hindi mainitin ang ulo. Kasi kung mainitin po ang ulo, natin hindi tayo magkakasundo at makakausap. Kailangan maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag.
mas maayos po na tayo po nakikipag-usap po ng maayos at nagpapaliwanag po ng ayos po. Bakit po? Ito po ang sabi. Panatilihin yung malinis ang inyong buti upang mapahaya ang mga umalipusta at tumutaya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Sabi nga po, bilang lingkod ng ating Panginoong Kristo, mayroon pa rin po tayong daranas na sabi nga, iba't ibang pag-uusig po. Kung paano po inusig noon ng mga alagad ng ating Panginoon at ang ating Panginoon sa Kristo, ganun po, may daranasin po din tayo. Kailangan po laging mahinahon daw po tayo at manatiling kapitagan sa pagpapaliwanag sa mabuting balita patungkol po sa kaligtasan. Kaya po, ang ating pong pag-asa ay talaga pong nakasalalay po sa ating Panginoon Diyos. At yun po, pinagkatiwala po sa kanyang anak na si Kristo. Kailangan po maniwala po tayo, ang ating Panginoon Kristo ang siyang pong pag-asa natin sa buhay nito. Yun po, sabi nga po, kailangan po patuloy na tayo nagtitiwala sa Panginoon sa Kristo. Kailangan ipagtanggol natin yung ating pag-asa. Kung mababasa po natin, mga nakasulat, kung babalik po na listo niyo po yung mga talata, ang ganda po na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Kasi ito po lang yung pag-asa natin sa panahon ngayon. Sa kabila nga po nangyayari, iba't ibang hindi alam ang gagawin ng mga ultimo mga doktor, sumusuko na patungkol po dun sa COVID virus na ito. Pero bilang po mananampalataya, kailangan po umasa tayo sa Diyos na siya po ang makakatulong lang po sa bawat isa sa atin. Kaya po, wag po nating kalimutan na kung paano po ang lagi lumapit sa Diyos. Una nga, kailangan magtiwala tayo kasi ang Panginoon ang ating mga pag-asa sa buhay na ito. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, muli Panginoon, maraming salamat po Lord God. Salamat din po Panginoon sa mga salita mo na pinagkatiwala niyo po sa aming Panginoon. Panginoon, sa inyo lang po kami umaasa Panginoon. Sa kabila po ng mga suliranin sa buhay nito, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyo, Lord God. Ikaw lamang po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na makakatulong po sa bawat isa, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag po natin kalimutan, i-like, i-share, at mag-subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyo.